Alam mo yung mga kwentong akala mo gawa-gawa lang ng matatanda? Yung tipong panakot lang paggabi na? Akala ko ganun lang din ang tiktik. Hanggang sa ako na mismo ang nakasaksi. Ako nga pala si Elsa. Nakatira ako sa isang lumang bahay sa may paanan ng bundok sa isang barangay sa Antique. Simpleng pamumuhay, tahimik, pero isang gabi, lahat ng yon nagbago. Buntis ako noon, 7 buwan na. Mag-isa lang ako sa bahay kasi nasa Maynila ang asawa ko. Kaya bawat kaluskos, bawat ingay, ramdam na ramdam ko. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa duyan, may narinig akong kakaiba. Parang may malaking pakpak. Dahan-dahang lumalapag sa bubong namin. Nagkatinginan kami ng aso kong si Bantay. Tapos, bigla siyang nagalit. Doon ko naalala yung sabi-sabi ng matatanda. Kapag may buntis sa bahay, inaamoy raw yun ng tiktik. Tumayo ang balahibo ko. Kinuha ko agad ang bawang, asin, at itak na laging nasa ilalim ng kama ko. Tahimik. Walang ingay sa labas. Pero pakiramdam ko, may matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Hanggang sa bigla, narinig ko. Parang may kinalmot ang yero. Tiningnan ko sa bintana. Pero wala. Pero alam kong may nandun. Hindi to hayop. Iba to. Ang bata. Akin ang bata. Napasigaw ako. Kumapit ako sa tiyan ko. Tumakbo ako sa altar. Nagdasal habang yakap-yakap ang sarili. Pero hindi siya umalis. May umalulong na aso sa may kalsada. Tapos, parang may aninong dumaan sa bintana ko. Mabilis. Maitim. Parang malaki ang mga pakpak. Tik-tik nga! May kumatok. Hindi normal yun. Mabigat. Parang hindi kami ang kumakatok, kundi kuko o pakpak. Hindi ako lumapit. Hindi ako huminga. Akin ang bata. May nabasag na bote sa kusina. Pumasok na siya. Gamit ang pakpak niya. Malamig. Malagkit na hangin ang kasunod. Tumakbo ko papuntang silid. Isinara ko ang pinto at nilagyan ng silya. Pero narinig ko pa rin ang bawat hakbang niya. Mabigat. Mabagal. Tumigil ang mundo ko.
nang marinig ko siyang bumulong sa likod ng pintuan. Buong gabi akong gising. Hindi na siya pumasok. Pero hindi rin siya umalis. Nandun lang, sa labas ng kwarto. Naghihintay. Pagputok ng 3:00, unti-unti siyang nawala. Parang usok. Kinabukasan, nakita ko. May mga bakas sa bubong. Malalaking yapak. Parang paa ng paniki. Mula nun, gabi-gabi binabantayan ko ang anak ko. Kahit na ipanganak ko na siya, pakiramdam ko, babalik pa rin yun. Kasi minsan, kahit tanghaling tapat, naririnig ko pa rin ang langit-ngit ng bubong. Hindi pa siya tapos. Ito ang kwento ko. Isang gabing binisita ako ng tiktik. Huwag mong sabihin hindi totoo. Baka bukas ng gabi, ikaw naman ang sundan.